Mm, 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 mm. Kung naririnig man po ito ni Madam Emmy Marcos, kinakailangan po niya ang matinding temperance or yung sinasabi natin na pagpipigil or pag pag-aayos ng kanyang emosyon. Kasi dito makikita po natin ang isang anghel na tila baga naiipit sa isang sitwasyon kung saan may dalawang panig na parehong malapit sa kanyang puso. Hindi ko siya sinasabi na dahil siya ay Marcos, ang dala siya ng pamilya ng Marcos dahil alam naman natin na siya ay kapatid ng ating Pangulo. Pero masasabi rin dito na siya ay isang kaibigan. At ito ay nagsisignifies ng kaibigang malapit sa puso. So dito, kinakailangan nyo talaga ng masidhing pag-iisip, masidhing ninilay-nilay. Bigay niya ang lahat kung kanino talaga siya papanig. Actually, dito sa sitwasyong ito, sa kanya ako naaawa. Bakit? Kung makikita niyo po, dalawang kupita, dalawang malapit sa puso niya, dalawang sitwasyon ang hindi niya maintindihan kung sino talaga ang kakapitan at lalapitan at kakampihan. Actually, nandun siya sa gitna. Parehong malapit sa puso niya. At yun ay pinagninilay-nilayan niya ang lahat ng bagay. Ayan. Pero may nakita kayo sa paligid niya na namumukadkad. Anong ibig sabihin po nito? Mayroon siyang pag-iisip na independente. So, hindi ko sinasabi sa inyo na galit siya sa kanyang kapatid or galit siya sa nasa paligid ng kanyang kapatid. Ang sinasabi lang po ng tarot, marunong siyang alamin kung saan siya talaga papanig. But eventually, kinakailangan ng matinding pag-iingat. Kasi, kung makikita niyo po dito, ang daanan niya bilang isang politiko na iningatan pa niya noon ay maaring masira dahil sa isang desisyon pag nagkamali siya. Kaya nakakaawa rin siya. Sumasakit ang ulo niya. Actually, umiiyak siya kasi hindi niya alam kung saan ang tama at mali ang gagawain niya. Nakikita niya na may pagkakamali ang isang kadugo niya. Ito, tanyagan ko sinasabi sa inyo. Ngayon ay nakakasakit sa kanyang puso at damdamin kasi malapit sa kanya yung taong nakitaan niya na may talagang kakulangan or pagkakamali. Pero wala siyang pwedeng sabihin. Wala siyang kapangyarihan kasi matigas ang ulo ng tao. Kaya nga, ayan nagpapayo naman siya eh. Kaya lang, ang daming balakid bago makarating yung payo niya dun sa concern na taong gusto niyang pagsabihan. Yan, kung nakikinig po kayo, Madam Emmy Marcos, makikita niyo po ang aking tarot. At yan po ang laman ng puso't isip niyo. My gosh, natatakot ka, Madam Emmy Marcos, sa mga nangyayaring sitwasyon kung saan nakita mo na marunong kang tumanaw na, actually marunong ka pong tumanaw ng utang na loob. Para po sa mga tao, hindi ko po kayo, wala pa akong kinakampihan. Sabi ko nga sa inyo, nagsasabi lang ng tarot, ang nantotoong tarot. Bakit ko sinasabi siyang marunong siyang tumanaw ng utang na loob? Alam niya kung ano ang ginawa ng ating dating presidente na si Duterte. Si Tatay Digong Duterte. Alam niya na malaki ang utang na loob ng pamilya Marcos kung bakit
lagay daw, ayun o, napalagay sa tamang himlayan at nagkaroon ng panibagong buhay at pag-asa ang kanyang pamilya. Yan ang pamilya. Oh. Pamilya niyo yan, oh. 'Di ba nalugmok sila dati? Tapos, marunong nga marunong si Madam Amy Marcos na tumanaw ng utang na loob. At yun ngayon ang kanyang ikinasasama ang loob. Kasi marunong siyang tumanaw ng utang na loob pero may taong sumisira ng pangalan niya na yun ay alam niya na nasa loob din ng pamilya niya. Naunawaan niyo po ako. Wala akong sinasabi. Ito lang po ang nakikita ko sa tarot. Wala akong kinakampihan. So, alam niya na nasisira ang pangalan at apelyido niya ng sarili niyang kadugo. Hindi ko alam. Nowhere. Ayan. Kulay pula po yan. So, let's elaborate and let's think kung anong sitwasyon na yun. Wala pa akong kinakampihan. Sinasabi ko lang, sinasabi ng tarot. Actually, hindi gusto ni Ma'am Amy Marcos na madawit sa ganitong sitwasyon. Pero kung naririnig niyo ma'am ito, Madam Amy Marcos, kahit ayaw niyo pong madawit, sa mata po ng mga tao, ayan po yung yan po yung isang tao na nagbigay lang ng problema. Kumbaga nagkaroon ng problema dahil dito sa kung ano man ito. Mga hangarin ito oh. Hangarin, pera, katanyagan, yan. Kung ano man po ito po ang sisira sa pangalan ng inyong lahi. Kaya kung ito po inyong makakausap, mapapayuhan, mas siguro makakaganda po yun. Para maghinay-hinay sa mga desisyon. Kasi po, nakikita po dito na ang pananalig ng mga tao ay hindi na sa respeto, kung hindi sa pakikibakan na o pakikipaglaban. At yun po ang nakikita kong dapat nyo ipayo kung sino man po itong concern na family nyo na nagbibigay ngayon ng paghina ng pananalig ng mga tao sa mga Marcos. At dahil po kayo Marcos, kaya nadadawit po kayo. So, naawa po ako sa inyo. Pero sinasabi po dito, pinipilit yung ipakita sa taong bayan. Ayan po, may hawak kayo. Mga kilalang tao ang inyong kausap. Pinipilit yung ipaunawa sa buong mundo sa buong mundo, pati na po sa Pilipinas, sa lahat ng mamamayan. Pinipilit ninyo na ipaunawa na kayo ay walang kinakampihan. Iniimbestigahan nyo. Ang problema po, madam, kung makikita nyo po dito, mayroong opponent, mayroong kontra. Kasi nga po, yung isip ng taong bayan ay hindi mababago hanggat hindi na itutuwid ng isang kapamilya ninyo ang isang desisyon na dapat ay makialam siya. Wow! Sa ngayon po, ang iniisip nyo talaga ay kung paano maibabangon ang inyong pangalan na nadawit sa palasyo. Minsan gusto nyo nang lumayo sa sitwasyon. Nagbabalak na kayo na lalayo na lang muna kayo, palalamigin ang sitwasyon. Pero hindi yun, nagbago ang sitwasyon kasi ang gusto nyo ilaban na ipakita sa taong bayan na talagang kayo ay hindi sumasang-ayon
sa mga naging desisyon ng palasyo o ng kung sino mang tao na nasa likod ng lahat ng mga kaguluhan sa isipan nating lahat. So, naaawa po ako sa inyo kasi gusto nyo ibalik. Naninindigan kayo na maibalik ang ating presidente, dating presidente. Pero, hindi kayanin ng powers nyo. Hindi po kaya ng powers nyo. Kasi mismo yung taong kakausapin ninyo ay nakatalikod. Nakatalikod sila. At 3 po silang nakatalikod. Di ko alam kung sino po yun. 3 po silang nakatalikod. Ibig sabihin, ayaw makinig. Ayaw makinig. So, blindfolded ka ngayon, madam, kasi masakit man, pero bihira. Kaya ganito po ito, dagat. Napakadaming nakikinig, pero napakarami rin ng gustong makialam na hindi naniniwala sa tunay mong propaganda na linawin ang lahat. So, madam, let's face it, kasi po, ang taong bayan ay may hinanakit at tampo sa mismo niyong kadugo. Ano ang kailangan para bumuti ang bayan? Mag-resign na si BBM. Sabi nila, same line na, you have to go to the top of it. Mag-resign na siya. He will not resign, so he has 2 years left. Kung may pwedeng gawin ang Pangulong Marcos Jr. sa last 2 years niya para mapabuti ang gobyerno, ano po yun? Number 1, lahat ng mga cabinet secretary na may issue, kagaya dyan mga sa customs, mga ganyan-ganyan, tanggalin niya, i-vet ng committee na hindi political, di ba? Isa. Tapos si Secretary Vince Dizon should make true his word na kahit si Sandro Marcos ang investigation, iakyat nila sa ombudsman. Number 3, si Sandro Marcos ipa-resign as majority leader kasi nakakasama yun sa image niya. Isa pa, yung budget na yan. Bakit yung may mga ano pa dyan, mga unprogrammed funds, para ano pa yan? Yan ang source ng pagdanakaw eh. Kasi yung budget talaga, they use that, Karen. They use that to loot our taxpayers' money. Nakakahiya. We're utang ng utang. Deficit spending kayo, I propose walang sweldo ang mga senador. Presidente, Vice President, Senador at Congressman. Walang sweldo. Bakit in Venezuela when they took over, kalahati na lang sweldo nila? Deficit na tayo eh. Tingnan mo yan, pag walang sweldo, per diem lang bawat, at upo mo dyan, babayaran kung di ba mag 100% na attendance yan.